lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Di ho ba? Ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? Dapat evidence muna bago yung hearing. Di ba? Ang daming pwedeng mapuntahan, ang daming pwedeng mapaglagyan. Pero, sa bagay, nakalagay naman sa maleta. Huwag kayo tumakbo. Diyan, masasabi natin na, walang ambisyon niya. Halos pare-parehas din lang naman di ba? Kahit ano pang sabihin kadalasan ng isang politika, kitang-kita mo naman talaga. What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi! Joe Malone TV, issue ng bayan Ating pag-usapan. Pasok na mga sukay, nagbabalik na ang Joe Malone TV para sa isang umatakibong baliktaktakan dito lang sa CJ. Katotohanan para sa mamamayan. Totoo ang laban. Oy, March 25 ha. Una, tandaan nyo yung araw na yan. Sa house tayo. Manonood. Sa diskusyon, Boses mo may halaga sa solusyon. laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Hearing na ata yun kayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, nakikipaglaban, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang attendance check muna dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan kung sa ComSec, sa section natin, kung saan ang pinaka-exact location nyo. Maraming salamat. Paki-like and share itong video natin para sa algorithm ni YouTube, syempre. At paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. At sa description box natin mga kayon, andyan sa baba yung mga backup channel natin dahil sa post ni... Actually, matagal ko naman ang anticipated to. Sa post ni Boss Dada, inaatake na yung mga Duterte pages, yung mga Duterte channel, yung mga Duterte na political blogger. At sinabi pa nga ni Boss Dada na pera ng taong bayan, yung mga pinambabayad nyo dyan. Just in case. Meron tayong mga backup channel dyan. Kung mahilig ka sa food vlog, apart sa political content na gaya nito, meron tayo dyan yung Tito ng Ina Mo sa description box, Tito John, paki-subscribe na lang. Kung mahilig ka sa podcast, anything under the sun, ito yung mga tipong kahit audio lang, kahit di mo na ako panoorin, pakinggan mo na lang habang umaandar. When Tito Talks, mga topic na about sa marriages, o pagkasawang-sawa ka na, pag-usapan natin yan at sigurado lalo kang magsasawa. Yung diskarte sa ka-diploma, finally, nakuha ko na yung formula. Tapusin na natin yan doon sa kabila. Tapos, yung mga backup channel natin dyan, meron dyan Manila Clearing, di ba? Yung Joe Malone Work Travel, yung mga travel natin. Lahat dyan, merong editor. Lahat dyan may nag-upload para sa inyo yan. Backup natin channel yan, kaya busy-busy ang Joe Malone nyo Pero syempre, ito yung pinaka-main channel natin. Ito yung Joe Malone TV. Game! Negosyante hinold up sa Kawit, Cavite dahil sa gold necklace. Natatandaan nyo yung binalita natin dito, yung retired Maynila na police
na security ni Isko Moreno na pinatay, binaril, malapit sa bahay nila. Tapos kinuha yung kwintas din. Yung case na yon, walang kinalaman yun sa politics. So hindi alam nung dalawang unggoy na security ni Isko yun at na ex-police. So in short, nasilaw sila doon sa kwintas. Kasi the last time I check, nasa 8,000 per gram ang ginto. So malaki talaga ang ginto ngayon at patuloy pa rin ang pagtaas niya. The last time I check 8,000. Ewan ko kung magkano ngayon. Mabilis ang pagtaas ng ginto. Magandang investment. Kaya yung mga ulol, yung mga masasamhalang bituka, silaw na silaw dyan. So ito din. Negosyante hinold up sa Kawit Cavite dahil sa gold necklace. Tandang-tanda ko yung kay sa security ni Yorme, pinipigtas pa niya Baga bulagta na Kinukuha niya ganun, din niya mapigtal kasi makapal, nasilaw siguro. Tapos ginawa manual na tanggalin. Kumanta yung driver, nabenta daw nila 300K Di ba? So ibig sabihin, makapal. Nahuli na kasi yun Ngayon, tinutugis na yung bumaril talaga. Ganun na ngayon. Ganun na ngayon. Di ba? Ganun na ngayon. Papatayin ka na. Hindi ka na nabibigyan ng pagkakataon mabuhay. Ganun na sila ngayon. Kaya mag-ingat kayo. Mas okay pa na wag na lang magsuot. Kasi minsan, ewan ko ba? Wala naman problema sa pagsuot ng necklace. Ang problema kasi dyan, hindi ito yung pasensya na. Pero hindi siguro, wag naman natin lahatin yung buong Pilipinas. Meron lang lugar na kung saan, yun ang pinaka-safe na terminology niyan na kung saan pwede kang magsuot ng necklace ng safe. Iilan na lang yan sa Pilipinas. Sa ibang bansa, pasiguro di ba? Singapore. Pasensya na, Singapore ako na Singapore kasi Singapore pa lang napuntahan ko. Hindi ko naman pwede sabihin ng ibang lugar tapos di ko man napuntahan, di ba? Singapore kasi nakapunta na ako. Yun pa lang. Kaya yun pa lang ang bukang bibig ko. Pero siguro, ang next ko, kung papalarin, Japan saka Hong Kong. Gustong-gusto ko yung Switzerland. Yan. Ganun na ngayon. Mga kayon, yung mga na hindi pa updated, mga OFW ko sa ibang bansa, pasensya na kayo, ganun na ngayon dito sa Pilipinas. Hindi ka lang nanakawan, itutumba ka pa. Ganun sila karumal-dumal, ganun sila kawalang nya. Mahaba-haba ito yung video natin, kaya dapat talaga simulan natin. Dahil game over na, Ridon says, Sara Duterte is not required to attend the hearings. Kasi itong mga to, nag-come up na sila ng sufficient in grounds. Di ba? Tandang-tanda nyo. Pero wala pa silang ebidensya. Yun yung mga susunod na video natin. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan kayo. Marami pa naman pipirme. Tingin ko sa House, tingin ko makukuha nila yung 1/3. Tingin ko, makukuha nila. Kasi, nagkaroon pa ng budget. Hindi, tingin ko lang. Sa aking palagay, and I'm so entitled for my own opinion, tingin ko lang, makakalusot pa to sa House. Kung hindi, mas okay. Pero tingin ko, makakalusot Kasi syempre, home court advantage. Tinarbaho nyo na Di ba? Nakataya na nyo dyan. Tatrabahuhin nyo na yan, syempre. Naniniwala tayo dyan. Tapos ngayon, gaganyan-ganyan kayo. Tingnan mo naman ang kalupitan ng tadhana. ICI finds Romualdez not liable in flood control mess according to Asidra. Medyo anticipated na natin yung ganito. Wala naman talaga di ba? I mean, wala naman talagang kahihinatnan yan. Yung ICI na yan. Santissima. Sino ba gumawa niyan? Puta na pa ba inaasahan natin? No? Diyos ko. Maganda yung mga videos natin Kaya binibilisan ko na Tirahin na natin to. Eto, maglagay ako ng insertion. Kasi dahil baka i-block ng grupo ni nila, ano ba pangalan nito? Ted Filon Magandang umaga, Miss Chacha, at magandang umaga rin, Manong Ted. Good morning. Good morning po. Sir, siguro simulan muna natin, Attorney Michael, ang sinasabi po kasi kanina kasama namin dito si Rep. Jervy Luistro. Di ba tandaan niya, meron tayo, I'm sure napanood nyo na sufficient in grounds na, di ba?
Hindi na nga po, para po ba sa inyo, ano po ba ang pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite? Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer ad cautelam, no. Ang talagang Magaling ito. Magaling ito. major point na gusto nating mailabas diyan o mailahad diyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no. Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating Vice Presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no, kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating Vice Presidente that will be considered impeachable offenses. For Pero ipipilit di ba? Siyempre, yan, ipipilit nila yan. example, nagsabi po sila sa isang complaint that the Vice President committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or combination of overt acts, no, or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture, sweeping conclusion. Siyempre. Yan po yung pananaw namin. Kanina nga po, ang una kong Siyempre, gagawin nila yon advantage nila yon, home court nila yon di ba? Home court nila yon, talagang lahat gagawin nila, maisakatuparan niya. Kaya ako sinasabi ko, lulusot yan Lulusot yan sa house. Medyo basang-basa na yung pangalan ng house para sa akin Para sa akin kasi talagang, ewan ko ba, simula pa noong 19 Congress, medyo para sa akin parang hindi na parang hindi na siya patas, 'di ba? Parang hindi na patas yung mga dumadaan. Ewan ko, basta etong sasabihin ni Ted Filon dito, baradong-barado si Luistro dito. Dito niya binardagol si punto Luistro. ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak Di ho ba ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing. Yes. Diba? Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Di ba? Tapos ang lakas nila ng loob mag-sufficient in grounds. Wala pa pala ebidensya, naghahanap pa. Iyan tayo no? Iyan tayo Pero lulusot yan. Naniniwala ako lulusot yan. Hindi ko pinapalalangin na lulusot. Pero nagawa nga nila Di ba? Nagawa nga nila. Tatanungin niyo ako, pwede ba yun? Puta, pwede. Nagawa nga nila Di ba? Home court ano yan Kaya nga sabi ko, tama yung sinabi ni Senator Cayetano kung talagang ayaw nyo kay BP Inday Sara, puta talunin nyo. Galing sa galing. Galing sa galing. Walang dayaan, walang tirahan. Di ba? Kasi buong bayan taong bayan naniniwala
kay BP Inday Sara. Kayo, tagilid na talaga kayo eh. Tagilid na talaga kayo. Well, kayang-kaya nyo maniobrahin yung resulta, yung paniniwala ninyo, yung social media, pero hindi nyo kayang isa-isahin yung bawat Pilipino. Dahil alam naman namin eh. Kaya nga siguro, ang laking advantage din ng social media. Well, may disadvantages, merong mga advantages. At least dito nalalaman natin kung sino talaga yung mga ulul. Kung sino talaga yung mga pulpul. 'Di ba? Kung sino talaga yung mga kahul ng kahul. Na parang asong ulul. 'Di ba? At least nalalaman natin, sana wag natin makalimutan para pagdating ng, syempre, 2027, magpapapogi yan. Halikan puwet mo niyan, sabi mo, para lang maging mabait yung mga ganyan. Sa social media, yung mabait kayang gawing masama eh. Yung masama kayang gawing mabait. Kaya dapat bilang tao at user, consumer ng mga social media, dapat tayo maging mabusisi. Alamin natin yung mga pinapanooran natin, kung gaano ba yung credibility na pinapanooran natin, pati na rin yung tao, kung okay ba to, kung may prinsipyo ba to. At least, hindi tayo ligaw. Kasi ma-absorb natin yun eh. Di ba? Ma-absorb natin yung kung ano yung pinapanooran natin eh. Kaya dapat importante na alam natin yung credibility na pinapanooran natin. And besides, etong nangyayaring impeachment na to, ako sa akin, isa lang tong malaking palabas. Ang daming lapses eh. Ang daming pwedeng ibutas. Alam mo yun? Impeachment. Diba? Parang busy kayo sa impeachment. Gera-gera na sa ibang bansa. Ang daming nahihirapang... kung may bagyo lang ngayon, tapos may malamang sa impeachment pa rin sila nakapokus, hindi sa bagyo. Tag-init lang ngayon eh. Pero may magkakaroon ng bagyo yan eh. Diba? Last year talagang pumutok. Sinadya na rin talaga, inadya na rin ng Panginoon na talagang malaman natin na ganun na yun nangyayari sa flood control, na talagang ang laki ng kinurakot eh, na pera eh. Di ba? Puta, parang ang ano naman, pagkasasabihin natin, wala ka na maebidensya, Joe. Putang ina, ano pa ba? Di ba? Parang lahat na ng tao naniniwala eh. Tapos kayo lang hindi. Dahil wala pa rin ebidensya na yan. Pero yun ang ebidensya eh. Kitang-kita na sa harapan ng pagmumukha natin. Yung mga binahang lugar, yung mga flood control na hindi tinuloy, na wasak-wasak, di ba? Kahit sa Cavite, may nakikita ako niyan eh. Puta, wag naman sanang ganun. Alam ko naman eh. Wala naman tayong mailalagay, mailuluklok na hindi kurakot eh. Wag naman natin, wala nang perfectong gobyerno sa Pilipinas. Ang pipiliin mo na lang talaga yung less evil. Kasi kahit naman ang sabihin ko na, ilagay natin yung, eto, walang kurakot to. Walang history ng kurakot to. Ngayon, siguro, oo. Pero huwag mong sabihin na habang buhay, hindi mangungurakot yan. Ang corruption can be unlearned, can be learned, can be relearned. Pwedeng matutunan. Pwedeng nakalimutan mo na at pwedeng matutunan mo ulit. Di ba? Hindi yan yung something na hindi to kurakot. Okay, so ano na yan? Absolute na ba yan na hindi yan mangungurakot? Kasi ang nakakalimutan kasi natin, the moment na kumupit ka ng pera sa nanay mo, sa tatay mo, sa wallet ng kapatid mo, kurakot na yun eh. It's a form of corruption eh. Maliit man o malaki eh. Diba? At pagka sinabing corruption, hindi lang naman yan tungkol sa pera eh. Diba? Halimbawa, pasok mo naman ako dyan, may backer ka ba dyan? Oo, meron akong backer dito. Yun. Corruption na rin yun. Nag-disguise lang. Diba? Yung mga nagpapasok sa government office ng oras ba pasok niyan? 8 to 5 kunyari. O, tapos ang productivity, pagpasok, doon pala magbe-makeup, magkakape, kakain. Corruption pa din sa oras yun. Ang productivity time, alas 10. Ang pasok, alas 8. So, pag sinabing corruption, hindi lang naman to related sa pera eh. Di ba? Lahat eh. Kaya sa full lahat. In short, sa full lahat. Walang perpekto. Kaya talagang hahanapin mo, magpapasalamat ka na lang doon sa less evil.
Hindi na talaga yung, ito kasi dito wala tong history ng corrupt eh. Yun na yung pinangsisinaw eh. Di ba? Ang tanong, absolute ba yan? I mean, pagka nakapasok ba yan, sigurado ba tayo hindi yan kakainin ng sistema o hindi a-adapt sa sistema? Kailangan natin dito yung matapang. Yung tapang at malasakit. Maraming pangulo na ng Pilipinas yung mga hindi naman malambot-lambot. Yung mga talagang umadapt na lang sa sistema, 'di ba? Umadapt na lang sa mga rules ng mga oligarch na 'yan, 'di ba? Kahit mga journalist sinasabi na rin 'yan 'di ba? Ano ba tong kung ano to? Ano ba tong Pilipinas gobyerno na to? Meron bang malaking sindikato na may hawak dito? Kung gano'n at gano'n lang din, wag na tayong magbotohan. Dapat wala ng mga pangulo, vice president, kung talagang hinahawakan lang naman tayo ng mga sindikato. Diba? Kasi nakakapagod yung gano'n Tatrabaho-trabaho ka, tapos gano'n ang gagawin mo. Diba? Tatrabaho-trabaho, paulit-ulit tayo, kikita, hanggang sa wala na. Ubus na naman yung pera natin, bukas wala naman, may utang ka pa. Diba? Paulit-ulit Kaya na lang. nga yung ayuda talaga, tama ka, no, Miss Cora, hindi siya mabuti. Kasi sa totoo lang, budol yun, mga kababayan, napakalaking budol na kung makapagsalita yung mga politician dyan or government official na nagbibigay sa inyo ng ayuda, na parang sa kanila galing yung pera, na sila ang nagpagod. Kung yung 805 billion na yan, Na nasa maleta? Na nasa maleta na dinala ng mga Marines or retired men in uniform. Pinagdideliveran Yes. sa mga korap. Saan ho nating magandang i-divert or magagamit yan na nakagaan pa sa ating bayan? Na kung at sa sana ay hindi nila binulsa, ay saan pa kaya nakapunta yung 800 na yan? Alam nyo, mga back of the envelope calculations ko, no? Yung 800 billion, napakalaki niyan. Okay. Talaga? So, ayaw kong ilagay yan kung ako tatanungin, ayaw ko ilagay yan sa mga ayuda-ayuda kasi walang mangyayari dyan You're Tunaw giving the agad. fish, you're not giving the fishing rod. Oh, Diba? yes. Kailangan maging productive yung pera. So, kung ilagay yan sa paggagawa ng mga kalye, it can build 80,000 kilometers of roads. Ganyan. Yes. And how many, and a lot of jobs. Yeah, from Manila to Masbate, ano lang yan 1,000 kilometers yata. Ito 80,000 kilometers. So ilang kalye magagawa niyan? Or if you put it in homes, it can build up to 806,000 homes, assuming Grabe. 1 million pesos per home. Oo. Oh. Tapos ang Ilan mga lang ang manggagawa na ma-hire dyan, may trabaho po sila. Correct. Oo, di ba? Kasi may sweldo sila. Oo. Or kung Yan yung sinasabi natin na na huwag niyo nang tanungin anong gagawin mo sa Pilipinas. Para magmukha lang kayong tunog magaling, tunog matalino. Puta, ang lupit ng tanong na ito, 'di ba? Parang ganoon Ang pinakaunang magandang step, tanggalin, bawasan yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga budget. Biri mo to, 'di ba? 805 billion na ang daming pwedeng mapuntahan, ang daming pwedeng mapaglagyan. Pero, sabagay, nakalagay naman sa maleta. Yun nga lang para sa kanila. Diba? Hindi para sa taong bayan. Nakakalungkot Sa sobrang, talagang pagka may 1,000 ka, minsan ang tao, ang Pinoy, ganun Pag may 1,000 ka, hindi ka makukontento Gusto mo, 3,000, 5,000. Pag may 5,000 ka na, hindi ka rin makukontento. Gusto mo, 10,000. 15,000, and so on and so forth. Bili mo magkano na yan, Sa isang maleta, assuming, sa kanila naman galing ito diba? Assuming 50M. Nasa ang kasya doon sa mga maleta na 50M. Tawaran mo na nga, gawin mo na lang 30M na lang. 30M. Diba? Ang daming pwedeng puntahan, ang daming pwedeng matulungan, at malayong-malayo, I'm sure, malayong-malayo ang mararating ng kada isang maleta. Pero wala, sa kanila lang. Para paano? Pambayad din. Gagawa ng mga program, ayuda. Para sa susunod, manalo ulit sila. So, parang kumukuha lang ng pondo para sa susunod na election, tapos gastos onte. Di ba? Parang gano'n nangyayari, paulit-ulit lang. alagay sa mall, kunwari. No? Kasi dati nagtrabaho ko sa isang company na gumagawa ng mga malls. Kaya niyang gumawa ng mga 223 mid-sized malls. Okay.
na nagko-cost ng mga 3.6 billion pesos kada mall. Yeah. Ilang trabaho ang pinoprovide Yes, ng isang ang kaya mall? magbigay. Oo. So, yung ganun. So, napakalaki nitong 806 billion pesos na to na nawala. So, ang nawala sa atin, yung potential for growth. Kasi kaya natin mag-grow ng 7 to 8% Kaya nga, per annum Ma'am Cora, natatawa ako dun sa meeting ni BBM dun sa Amerika na nag-i-invite siya na investors. Hindi naman tanga yung mga Amerikanong negosyante dun. Siyempre, sinaimbita sila, di pumunta sila. Diba? Pero mag-i-invest ba yun sa atin? Lip service lang lahat yan. Hindi, kaya nga yung ayuda talaga, tama ka, no, Miss Cora, hindi siya mabuti. Kasi sa totoo lang, budol yun, mga kababayan. Napakalaking budol na kung makapagsalita yung mga politician dyan or government official na nagbibigay sa inyo ng ayuda, na parang sa kanila galing yung pera, na sila ang nagpagod. Mga kababayan, ang perang yan ay inutang. Ang perang yan ay sa atin din. Mga tax. Bakit tayo na nagmumukha tayong mga pulube or we need to beg for it? So, imagine if yan ay isang utang, ang mangyayari sa atin, yung mga apo nyo at apo ng mga apo nyo, hindi pa buhay, hindi pa ginagawa. Nagbabayad na. May utang na. Di ba? Wala eh. Ginawa nilang normal eh. Ginawa nilang normal yung ganun na hahakot, pag nakaupo, hahakot ng pera, tapos para sa susunod na election, manalo sila. Kasi, nagiging greedy na eh. Nag-gets na mga kayo. Nagiging greedy na. Hindi na nakukontento sa kung ano lang. Partita, sumasahod pa yung mga yan. Na dapat, hindi na nga. Dapat nga, hindi na sila sumasahod eh. Kung gano'n nakadami yung pera nila eh. Di ba? Nakakalungkot na ang daming naghihirap na mga Pilipino na dapat yung mga pera na yon na ilagay sa mga dapat paglagyan, sa mga future na project, sa mga talagang programa na talagang mapapagaang ng buhay ng mga Pilipino. Pero ang nangyayari ngayon na bahala na kayo dyan. Di ba? Bibigyan ko na lang kayo pagka malapit na ulit yung botohan. Pagdadamutan na lang kayo. Pipila kayo sa ayuda, pipila kayo sa bigas, kakarampot, magkano lang yun, mabigyan ka ng 5 kilo, tuwan-tuwa pa tayo. Di ba? Tuwan-tuwa pa tayo. Kala natin nakagulang tayo. Hindi nila alam, hindi nyo alam, matagal na tayong ginulang. Tayo ang ginulangan. Kasi minsan pag nakakatanggap tayo ng ayuda, totoo man o hindi, ang saya ng pakiramdam kasi libre, 'di ba? 5 kilong bigas, let's say, may mga noodles, may mga canned goods, minsan may pakapik pa. Minsan tuwan-tuwa na tayo sa ganun eh. Kasi ang akala natin, puta libre. 'Di ba? Sino bang hindi matutuwa sa libre? 'Di ba? Libre. Hindi nyo lang alam. Galing pa rin sa kurakot 'yan. Galing pa rin sa atin na inipon-ipon natin ng mga taxes natin at pinagdamutan lang tayo ng mga ganon, ng mga relief goods saka ng mga ayuda na. Kaya kung minsan, mas maganda pa yung huwag nyo na lang tulungan. Gawin nyo na lang yung mga talagang dapat na project para sa kanila. Kasi mas makakabuti yun. Let's say, yung mga ayuda sa mga binaha, gawin nyo na lang yung mga flood control projects para hindi sila bahain. Hindi na kailangan pa rin ng maranasan na mayroong masawi sa kanila tapos pagbibigyan nyo na lang ng ayuda para pampalubag-loob. Diba? Nagmukha, pinagdamutan nyo pa. Diba? Pinagdamutan nyo pa yung After ganun. that, impeachment proceedings at the House Justice Committee, ngayon, binigyan na ng notice ang pangalawang Pangulo. All of these things, they're not happening in different silos. Magkakaroon ng punto na mag-intersect lahat po ng nangyayari. And you as a sitting senator, how do you think this will all impact your eventual judgment kung humantong nga sa Senado itong impeachment ni Vice President? Kasi Senator Risa, pwedeng sabihin na you were never objective. You've always had a case against her. And here you are saying that you're ready as well to be part of the selection process. Baka naman boboto lang kayo against her. Yes. Kasi nga, ayaw nyo siyang makalaban. Well, she unfortunately has started to say that nung tinanong siya minsan tungkol sa impeachment and then idinugtong niya sa eleksyon, tas binanggit yung pangalan ko. Doon ako nagulat kasi sabi ko nun, tinanong din ng Senate media, sabi ko nun, yung
impeachment is such an important process. Ito nga, naririnig lang namin sa Senate na may mga complaints silang dinideliberate sa House. For one, nilalagay ko na yung frame of mind ko sa kung mayroon mang impeachment complaint na dumating sa amin sa Senado, I will be a senator judge. And ang obligasyon namin is to be an impartial senator judge. Kasi Nax! titingnan ko pa lang, Uy! boboto pa lang ako sa evidence na dun pa lang pipresenta sa amin. None of us have seen even one iota of any of the evidence about any of the grounds that may or may not be transmitted to us. So, sabi ko noon, medyo precious ang impeachment trial eh. Dapat wag siyang ibaba dun lang sa level ng election. Calls for accountability have been raised for the past several years, long before itong patuloy na paghahanda ngayon for the 2028 election. Fortunately or unfortunately, posible talaga na mag-converge yung timelines ng dalawang importanteng prosesong iyon. But I would be the first to say, ang pagsingil ng mamamayan ng accountability sa aming mga elected officials, even our highest elected na pwedeng ma-file ng impeachment complaint, hindi pwedeng baliwalain yan. At hindi pwedeng i-devalue yan to the level of partisan politics only. So, I don't know, kung magpang-abot yung dalawang proseso ngayon in terms of timeline, we will just have to, in every professional, responsible, mature way, focus on each decision separately, according to the rules, according to yung principles governing each one. Mapa-impeachment man yan, mapa-election man yan. And ako, I am ready to apply myself to both tasks. Diyos ko, Santissima. Alam naman natin yan, Diyos ko. Gumagamit na naman kayo ng salitang taong bayan at saka accountability. Huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumakbo. Diyan, masasabi natin na walang ambisyon niya. Halos pare-parehas din lang naman di ba? Kahit ano pang sabihin kadalasan ng isang politika, kitang-kita mo naman talaga. Ewan ko kung ako lang. Pero sa totoo lang, pagka eto mga to, pag nagsasalita, ramdam mo na hindi sincere at hindi galing sa puso nila. Pero pagka kay Tatay Digong nagsalita, sobrang casual, parang hindi pinagdaan, kung ano lang yung lumabas sa bibig, yun lang yung sasabihin niya. Alam natin na galing sa puso. Bakit pagka sa kanila galing, parang ang hirap paniwalaan. Sa totoo lang. Diba? Sa totoo lang. Ang hirap paniwalaan. Hindi naman tayo mangmang para hindi natin malaman yung mga ganyan. Ako alam nyo yan. Alam nyo yan eh. I'm sure hindi lang sa mga politiko, sa mga kaibigan nyo na alam nyo na, puta to ginagago tayo, pero alam mo naman nagsisinungaling na. Diba, there are some point in time na alam natin may ganun feeling tayo na niloloko lang tayo nito, halatang-halata naman plastic, halatang-halata naman nagsisinungaling. Huwag nyo nang gamitin yung taong bayan kung talagang wala kayong ambisyon na tumakbo sa higher level o para ma-re-elect. Ang hirap eh. Parang doon sa mga most issue na concern issues na dapat natin pinag-uusapan, wala kayo. Tapos ngayon, sa impeachment, buhay na buhay kayo, andyan kayo. Hindi ba dapat? Alam mo yun, sa totoo lang, iisang tabi natin yung impeachment, tapos pagtuunan natin yung taong bayan. Hindi ba dapat ganun? Kasi ang nangyayari kasi, maniniwala ako kung halimbawang, sige, sabihin na natin, confidential fund misuse ni BP Inday Sara, pero lahat ng departamento, iimbestigahan yung confidential fund. Doon maniniwala pa ako eh. Pero to the point na selected, isolated case, hindi eh. Dapat yung confidential funds lang ni BP Inday Sara, puta parang ano yun? Hindi ba namin kayang arukin yung ganong klaseng pangunawa na kay BP Inday Sara lang yung kakalkalin, yung sa iba, wala, ayos lang yun? Hindi ba namin kayang arukin yung ganong pag-iisip? Di ba? Totoo lang. Di ba?
Kasi mas madaling maniwala kung talagang fair justice kayo, fair and just kayo, fair and ano kayo, just kayo na lahat titignan natin kung may misuse din sa mga confidential funds. Di ba? Ang daming departamento na may mga confidential funds. Tapos yung kay VP Inday Sara lang titignan. Sobrang ano yun eh. Sobrang, ako para sa akin, bakit yun lang? Hindi ba namin kayang tanungin yung sarili namin, arukin ng mga knowledge namin na, puta parang may something bakit ganun? Di ba? I'm sure nagigets niya yan. Bakit siya lang? Bakit yung iba? Tingnan mo, nangyayari. Kakamadali nila. Di ba? Last year, kakamadali nila. Hindi nila alam. Sumobra na sila sa 1-year ban rule. Ngayon naman, ang daming lumalabas. Nagsusufficient in grounds na sila pero wala pang ebidensya. Wala pang nagagado na ebidensya. Kukunin nyo pa lang. So, pinangungunahan nyo pa lang. Ano ba talaga ang tama? Resulta muna bago ebidensya o ebidensya muna o bago hearing. Puta, kahit hindi naman kailangan ng pinag-aralan para talaga maintindihan yun. Siyempre, ebidensya muna bago hearing. I think, yun talaga ang proseso. Hindi yung parang meron na kayong hihiring-hiring tapos wala pa pala kayong ebidensya, igagather nyo pa lang. So, pinangungunahan nyo na anong tawag dun? Diba mga kayon? Grabe, eto na yung nangyayari. Ang dami nang nangyayari, gera. Hirap na yung mga Pinoy, ang daming may hirap. Pero ang utak nila nandoon sa impeachment saka sa election pa din. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.